Inaaktibo na naman ang mga kidnap for ransom group. Ayon po yan mismo sa pulisya. Etong masaklap, ang mga pamilyang mabilis magbayad ng ransom at hindi nagsusumbong sa mga otoridad, tila ginagawang gatasan ng mga kawatan at paulit-ulit daw binibiktima. Nakatutok si Ian Cruz. Exclusive. Halos 5 taon nang nakalipas ng makidnap ang Filipino-Chinese sa Sikakwenchua. Pauwi na raw siya nang harangin ng mga armadong lalaki. Dinala sa safe house sa Novaliches, Quezon City, ipinos at piniringan ng mga mata. Habang bihag, alam daw niyang malalagpasan niya ang unos. Ilang araw lumipas, nagbayad ng ransom ang kanyang mga kaanak. Pero sa kabila ng payoff, nagbayad na po kami pero hindi pa rin ako na-release. Sa grupo nila parang they want a second part pa. Kaya hindi siguro nagkatuluyan ng safe release. Matapos ng 17 araw, nai-rescue siya sa tulong ng Police Anti-Crime and Emergency Response Unit o PACER. Isang kidnapper ang napatay sa operasyon. Nasentensya ng life imprisonment ang iba pang akusado. Aktibo ngayon sa Movement for Restoration of Peace and Order si Chua, grupong itinatag ni Teresita Angsi. Ayon sa grupo, ang nangyayari raw ngayon, misulang ginagawang gatasan ng mga kidnapper ang ilang pamilya o angkan dahil hindi raw nag-uulat ang mga ito sa pulis. Paulit-ulit silang binibiktima ng mga kidnapping group. Nangyayari talaga yon. Nagkakaroon ng take 1, take 2, take 3. No? Yes, it did happen. No? Lalo na sa mga hindi nagre-report. No? Actually, itong last 6 months, most of the victims ay not only Filipino-Chinese, but also South Korean and the Indian nationals. Sabi rin ng PNP Anti-Kidnapping Group, ganito raw ang modus sa mga kidnapper ngayon. Pagka ikaw ay kinidnap, ang isang miyembro ng pamilya nyo, hindi kayo nag-report sa pulis at nagbayad kayo ng ransom, expect na sa susunod na taon o susunod na buwan, may kukuhanin uli sa pamilya nyo dahil siyempre yung mga kidnapper na yun, ito, kukunin natin uli ito, hindi nag-report sa pulis, mabilis magbayad ito. So talagang tendency, magiging palabigasan ka o gatasan ka ng mga kidnapper. Kaya ang pakiusap ng AKG, huwag magbayad ng ransom at ituloy ang kaso para hindi humaba ang buhay at iligal na operasyon ng mga kidnapper. Pag hinawak namin yung kaso ay nakikiusap kami na to pursue the case in court. Pag hindi kasi natin kinasuhan yung mga yan at hindi sila nag-cooperate sa pulis, yung mga biktima, mahihirapan din tayong habulin lahat ng mga suspects natin. Mahihirapan din tayong putulin ang kanilang pagkakaugnay sa isa't isa. Gayunman, ayon sa Movement for Restoration of Peace and Order, kung ikukumpara sa 2011, mas mababa raw ng 15% ang kidnap or ransom incidents noong 2012 at mas higit na mababa raw ng 19% ang KFR incidents mula January hanggang June ngayong taon kumpara sa 2012. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.